Ang ating pag-uusapan, living water. Living water. Ang tagpo dito ay isang babaeng Samaritana. Ang Samaritana po ay bansang inihiwalay ng Israel dahil sila po ay immoral. Sa ibang Diyos-Diyosan sumasamba. Ngayon, sa panahon ng henerasyon ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao, mayroong isang babae na umiigib ng tubig sa balon ni Jacob. Doon ay umupo ang Panginoon. At siya, ang babae, ay pumunta doon sa kalagitnaan tapat. Yun po'y alas 9 sa Hudyo, pero sa atin po'y alas 12. Kalamitan po na ang babae po ay pumupunta ng balon sa Israel mga alas 9 ng umaga. Para umigib, para sa tupa, para magkumuha ng inumin, ang iba'y para kumuha at panghugas ng damit. Ngayon, kapag mayroon pang pumupunta doon ng tanghaling tapat, ng hulugan, ang babae masasay ko mo na may suliranin. Ibig sabihin, hindi siya naikisaliboy-boy sa maramihan. At pag natuklasan na ang babaeng ito pala ay pagarper. Sa Israel, isa hong kadustaan na ikaw ay babaeng mababa ang lipad. Yan. Ano ho? So ngayon, umigib po ang babaeng ito at sabi, habang ako po ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa babae, bigyan mo nga po ng tubig. Ang sabi ng babae, ba't ka nahingi sa akin ng tubig? Ako isa Maria, ikaw ay Hudyo. Sinagot siya ng Panginoon, kung naikilala mo lamang kung sino yung nahingi sa iyo ng tubig, at kapag ikaw ay humingi sa akin, bibigyan naman kita ng buhay na tubig. So yan. Kaya po, umabot tayo sa pangusap na yan. At ating lilinawin po yung living water. Yan po ang ating pag-uusapan. Buhay na tubig. Tingnan niyo po. So, ang buhay na tubig po diyan ay tumutukoy. Siyempre, hindi naman po yan literal na tubig. Mamaya makikita po natin. Pero ang una natin dapat mapansin, una ay yung significant ng living water. Significant of living water. Literally speaking, napakahalaga ng tubig. Kaya nga ang babaeng ito ay iigib dahil kailangan ang tubig. Tama ba? Ay, wako kung kayo mabubuhay nang walang tubig. Sino kaya dito ang kayang mabuhay nang walang tubig? Kaya nga ang babaeng ito'y umiigib dahil siya'y nagpapahalaga sa tubig. Mahalaga ang tubig sa katawan. Actually, kung di ako nagkakamali, 70% ng ating katawan ay tubig. Ibig sabihin, napakahalaga ng tubig. Tama? Ang sabi ni Jesus, ako yung tubig ng buhay. Kung kinakailangan at mahalaga yung literal na tubig, kayo ba'y nagpapahalaga sa literal na tubig? In fact, hindi ka nakaligo ngayon kung walang tubig. Wala kang nainom na kape ngayon kung walang tubig. Walang dagat, walang ulan, hindi mabubuhay ang halaman kung walang tubig. Imposibleng mabuhay. In fact, ang malaking porsyento din ng ating earth ay tubig. Tama? So, very significant ang tubig. Tama? Kaya nga naigib ang babae ito, mahalaga sa kanyang tubig. Kayo ba nakakadama na yung mahalaga ang tubig? Pero sinabi ni Jesus, I am the living water. Amen? Nakakalungkot lang, ang tao'y malay na malay sa kahalagahan ng tubig, pero hindi sa tunay na tubig ng buhay. Amen? Hindi ko nababaybayin yung nasa labas, isinasama ko na rin yung nasa loob. Amen? Dahil kung ikaw ay nagmamalay na mahalaga tubig, hindi ka dapat late. Hindi ka dapat wala. Pag may service sa Panginoon, you need the living
water. Hindi ka makakapaghugas ng alagang baka at baboy kung walang tubig. Hindi ka makakapagdilig ng halaman kung walang tubig. Bakit malay na malay ka sa literal na tubig, pero sa tunay na tubig ng buhay, wala kang tunay na pakialam? Hey, shame on us. Amen? Amen? Pambihira ay bang ulang kung hindi ka magkumahog kung walang tubig. Ba't maraming tao, wala lang kung wala, kahit wala si Jesus, ipokrito ka. Amen? Are you listening? Tingnan po natin ang verse 13 and 14. Verse 13 and 14. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Di ba? Kayo ba umiinom ng anniversary natin? Anong araw yon? Linggo. Noong Lunes, uminom ba ulit kayo ng tubig? Noong Martes, uminom ba ulit kayo ng tubig? Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, uminom ba kayo ng tubig? Kaninang umaga, uminom ba kayo ng tubig? Ay, paano yung tubig ng buhay? Amen? Amen? Nangangailangan ka ng tubig? Talaga bang nangangailangan ka kay Jesus? Whether you like it or not, ramdam natin kapag tayo uhaw. And we exert the best of our effort for us to be satisfied with the literal water. Tama ba yan? Kailan ba ako nauhaw? Ako'y uhaw na uhaw. Sabi ko, may pinga tubig, ako'y uhaw na uhaw. Hindi ko maikakailang ako'y uhaw. At kailan lang ako natitighaw pag nakainom ng tubig? Nakakaramdam ba kayo ng uhaw kay Jesus? Amen? Tingnan niyo po yung mga taong uhaw na uhaw, nagkukumahog, nangangatal, nanglalata, nangihina kapag walang tubig. Ay maraming tao eh. Kasama na yung magsasabing Kristiyano, okay lang na walang Bible. Masaya lang pag anniversary. Pag wala na ulit. Nung klaseng nainom yan. Are you listening? Amen ba? That must be clear. O sabi, sumagot siya sa nabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito muling mauuhaw. Oo. Pero, ano sabi ng verse 14? Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ibig sabihin, yung living water ay hindi literal water. Kung importante, kung very significant yung literal na tubig, mas significant yung kanyang tubig na ibinibigay. Bakit? Ito'y pang walang hanggan. Are you with me? Yang pera, lagi ng kinauhawan. Yang love life, laging kinauhawan. Yang pagkain, laging hinanap. Pero uhaw ka ba kay Jesus? Amen. Alam niyo kung kayo na-attend dito at hindi dahil si Jesus, mababaw yan. Magkaroon lang ng konting problema, left yan sa group. Are you with me? Amen. Sana not by occasion ang ating pangailangan kay Jesus. Alam niyo kung bakit kinangailangan ng tubig? Buhay ka eh. Kaya maraming taong hindi talaga nangangailangan ng tubig, patay kay Jesus. Amen? Datapat ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ibig sabihin, yung living water na yon ay hindi talaga literal na tubig, kundi siya mismo. Are you with me? Amen? Saan ka nakakitang uminom ng tubig, hindi ka na uli uminom? Pero si Jesus, minsan mo siyang inumin, tatagal na yan hanggang buhay. Walang hanggang buhay. Oh, significant yan. Oh,
tingnan pa natin ang Isaiah 12 verse 3. Isaiah, kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Yan palang tubig niya sa mga balon ng kaligtasan. Yan pala'y tumutukoy kay Jesus at kaligtasan. Amen. Ang pinakamahalagang tubig ay si Jesus. Bakit? Iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Tingnan panahon natin. Psalms 46 verse 4. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan, may isang ilog, tubig, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos. Amen? Good morning. Nagpapasaya. Mga kapatid, si Jesus hindi nagpapaboring. Si Jesus hindi nagpapatimawa. Siya'y nagpapasaya sa bayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ating aaralin yung mga cross references, very significant ang tubig. Una, ito'y pangwalang hanggan. Pandalwa, ang sabi natin, ito'y tumutukoy talaga sa kaligtasan. Makikita natin sa talata, ito'y nagpapasaya. Tignan niyo, pag kayo uhaw na uhaw, pag kayo nakainom, anong inyong pakaramdam? Di kaya ang sarap. Kaya kanina nagpapaawit si Brother Henry. Aawit ng masaya, tapos nakasimangot. Di ka? Paano mo sasabing nakainom ka ng tubig? Tama ba? Amen. Sa totoo na, maging totoo lang tayo. Si Jesus ba talaga ay tumitighaw pa ng ating kaluluwa? O tayo gumun na sa pagmamalasakit ng bagay ng lupa lamang? Mga kapatid, ang bagay ng lupa ay hindi living water. The real living water is none other but the Lord Jesus Christ. I am the living water. Si Solomon ay uminom na ng lahat ng bagay ng mundo, pero sabi niya, wala pa rin siyang laman at wala pa rin laman. Vanity and nothing but vanity and vexation under the sun. Oh, are you in Christ? So, dapat masaya ka dahil ni Kristo. Hindi dahil maraming pera. Paano pag wala ng pera? Hindi dahil lang malusog, paano pag may sakit? Amen? Very, very significant ang living water. Not only significant, but let us also notice that the living water, yung source, the source of that living water. Ngayon, balikan natin. Verse 10. Verse 10. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako. Nahingi siya ng tubig sa babaeng Samaritana. Ikaw hihingi sa kanya. Si Jesus ang nahingi sa kanya ng tubig. At ikaw ay bibigyan niya. Therefore, mga kapatid, ang living water, clear ho ba? Bibigyan kita. Bibigyan niya ng tubig na buhay. Sino ang source? Mahalaga ba ang tubig? Is it very significant? Literally speaking, ang baho mo ngayon, kung hindi ka nakapaligo. Dry ang iyong balat kung hindi ka nakakain ng tubig. Maraming nakukuha sa sakit dahil kulang ng tubig ang katawan. Kaya ang kinakailangan natin ay 2 liters a day. Are you with me? 2 liters a day. Sikapin niyong umiinom kayo ng 2 litro sa isang araw na tubig. Nang may makagat naman ang lamok. Pag hindi ka mainom ng tubig, pati lamok, lugi sa iyo. Walang masip-sip. Tama ba? Oh, mahilig ka sa soft drinks, mahilig ka sa milk tea. May milk tea ba kung walang tubig? Aandar ba ang inyong mga sakyan ay maging ang gasolina? Liquid yan. Ang diesel ay liquid yan. Then, pwede kang puro kanin at walang tubig. Paano may tutulak yan? Ganyan ka-significant ang tubig.
Pero sinong source? Hindi Meralco. Hindi Lawasa. Hindi si Pangulo. Amen? Ang tunay na pinanggagalingan ng tubig, ma-literal man o ma-spiritual. Ang sabi niya, at ikaw ay bibigyan niya. Therefore, sino ang source? Gusto niyo ba ng buhay? Yung tubig na hindi ka na mauuhaw hanggang sa walang hanggan, ibig sabihin, ito'y kaligtasan. Ito'y kapatawaran. Ito'y kagalakan. Saan ang gagaling? Wala sa baptis. Wala sa Katoliko. Ang sabi ni Jesus, bibigyan niya ng tubig. Sa kanya galing. Bakit? 1 Corinthians chapter 10 verse 4. 1 Corinthians 10 verse 4. Tingnan niyo po. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Sino yung batong yaon? Si Kristo. Tandaan niyo ba ang kwento dyan? Nagkaroon ng problema ang Israelites, mukmok ng mukmok, kaya mukmok ng mukmok, yan hindi nakakapasok ng promised land. Ngayon, nauhaw sila at halos tuligsain nila si Moises, magaling pa hindi mo kami inalis sa Egypt kaysa kami matay dito sa tindi ng uhaw. Ang sabi ni Diyos kay Moises, Moises, hawakan mo ang bato, tapikin mo ang bato, at mula sa batong iyon, aagos ang tubig. Are you with me? Opo. Ang ginawa naman ni Moises, sayamot sa mga tao. Sa totoo na pag ikaw ay leader, nakakapagpayamot talaga ang tao. Maraming stress, maraming discouragement ang tunay na leader. Kaya minsan nayayamot din ang leader dahil ng pinapangunahan. Akala mo, attend lang. Hindi pa maka-attend, gusto anniversary lang. Amen? Kaya sa galit ni Moises, ang bilin, haplusin lang, ay pinukpok ng 2 boses eh. Kaya siya mismo, hindi nakapasok sa promised land. Bakit? Sayamot. Are you with me? But my point is this. Nung pukpukin ang bato, lumabas ang tubig, ipiniliwanag ni Pablo, yung palang batong yan, spiritually si Jesus, sa kanya lumalabas ang tubig. Are you with me? Amen? Wala sa dami ng pera mo. Kaya hindi ka makasimba. Uhaw na uhaw ka. Sa dami ng pera, wala namang satisfaction. Pati linggo ay pinagtatrabaho. Pati linggo, nawala na sa pagsimba dahil na mga bagay ng lupa, pero hindi naman sumaya. Bakit? Ang living water is on the rock. Was in the rock. The Lord Jesus Christ Himself is the rock. Are you with me? Amen! Nakakalungkot talaga, makakapahampas talaga ng bato eh. Sa totoo na. Amen? Amen? May mahalaga pa ba sa oras na ito bukod kay Jesus sa iyong buhay? Kung nagsasabi kang Kristiyano, isa kang ipokrito. Isa kang walang naiintindihan. Kala mo, Lunes hanggang Linggo. Iyo, Sabado. Tapos Linggo hindi pa may bigay. Kahina naman ang iyong kukuti. Amen? Amen? Paano hindi mapapahampas si Moises? Sa mga ganyang estilo ng tao. Tapos pag napapanig ng matigas sa preaching, offended. Are you listening? Tingnan ha? At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Spiritual water yung living water. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Ibig sabihin, bumulwak ang tubig sa bato. Yung tubig ng buhay, yung tubig na naglilinis, yung tubig na nagpapalakas, yung tubig na nagbibigay ng kapangyarihan, yan ay galing sa bato kay Jesus na iniiwan-iwan mo paglinggo. Kaya maraming Kristiyano talagang igang-iga. Kumbaga sa balat, bitak-bitak. Kumbaga sa lupa, nganga. Maraming Christian life. Maraming tao, dry na dry. Life without Jesus is not only dead, but also dry. Why? He is the living water and the source of the living water. Is that
clear. Amen? Klaro ho ba? Pakihingi naman ng amen dyan. Kailangan nyo. Alam nyo, tatapang uli yung pastor nyo sa likod ng pulpito. May dahilan. Napapahampas talaga si Moises. Pagka may mga membrong sulitan. Are you listening? Amen. Ano sabi diyan? Psalms 36 verse 8 and 9. Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Verse 9. Sapagat nasa iyo ang bukal ng buhay. Nasa Diyos yan. Naiintindihan niyo ba yung Baptist? Amen? Naiintindihan niyo ba yung mga friends? Mahalaga ba ang tubig? Tanyan. Literally speaking, ramdam na ramdam ninyong mahalaga yun. Ay, spiritually speaking, ramdam mo ba yun? Amen? Amen. Diba? Sino dito ang uminom ng tubig ngayon bago dumating dito? Sino nakainom ng tubig? Taas ang kamay. Ngayon, kung hindi ka uminom, anong mangyayari sa iyo? Mauuhaw. Kaya mo ba isang taon walang tubig? May mga baptist yan Kaya isang taon walang tubig. Naintindihan niyo ba yan? May mga nagsasabing Kristiyano raw kuno. Kaya huwag kayong maniniwala basta sinasabing Kristiyano. Kahit mabaptist yan. Ang tunay na Kristiyano nangangailangan ng tubig. Mahalaga sa kanya ang tubig. Tama ba? Sapagkat nasa iyong bukal ng buhay. Nasaan daw ang bukal ng buhay? Mapapahampas talaga sa bato. Totoo yan. Totoo yan. Bakit iniwan mo ang bukal ng tubig ng buhay doon sa mga bagay na wala namang buhay? Amen? Kaya di bali na matagal nga ang baptism basta sigurado yung nababaptize. Tama? Tingnan pa natin ang talata. Isaiah 41:18. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaligtaasan at mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang lawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Sino ang magbubukas? Sino ang mag-giveaway? Sino ang gagawa ng way para magkaroon ng tubig? So, ang source talaga ay Diyos. Okay. Literally speaking, ilagay natin sa literal, uhaw na uhaw ka, binigyan ka isa ng milyon. Halimbawa, wala kang kaya, tubig lang talaga ang solusyon mo. Binigyan ka na isang milyon. May ibsang ka ba? Kukunin ko yan para kami maibili tubig. Wala kang maibili, tubig lang talagang kailangan mo. Are you listening? Amen? Mga kapatid, every Sunday, iinom ka ng tubig ng buhay. Amen. Pero ang iba yata, nakainom na sa tubig ng kanal. Amen? Marami sapat na ang tubig ng kanal. Are you listening? Jeremiah 2 verse 13. Jeremiah 2 verse 13. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Ano yun? Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig. Amen? Kasalanan pala yung iwanan ang Diyos na siyang bukal na buhay na tubig. Ayan ang unang kasamaan na ginawa ng bayang Israel. Are you listening? Iniwanan ang Diyos na bukal na tubig. Literally speaking, hindi ka makapag-aral, hindi ka makakagraduate, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakapag-asawa, hindi ka makakapagpamilya kung literally wala kang tubig.
Ay pang espiritual na tubig. Ba't mo iiwanan yung pinanggalingan ng tubig? Ayun eh. Ba't hindi mo napapalo ang si Moises niya? Naintindihan niyo ba yan? Ito pa masama. At nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon. Na ano? Mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Alam nga, mga Kristyano nagbabackslide, kumuha ng kanyang balon na hindi naman mapupuno. Ang tawag mo doon? Waes. Usbaw. Ay, yung mga nalayo sa Diyos, usbaw yan. Pinagpapalit mo ang Diyos kung saan-saan, usbaw yun. Ang sabi ng Bible, mangmang na tagagala siya. Hindi ako nagmumura. Nasa Bible yun. Ang sabi, ang tao na iking ng kanyang salita at hindi ginagawa ay matutulad sa taong mangmang. Usbaw yun. Tapos sasabihin mo, pinag-aralan ka. Ba't mo iniwanan ng Panginoon? May pinag-aralan ka pala. Kaya wag mo ipagmamalaki sa akin yung iyong pinag-aralan. Kung ikaw na may nalayo sa Diyos, gumawa ka ng iyong balon. Pero si Jesus ang tunay na source of living water. Amen? Amen. Pag hindi mo napahampas si Moises, maraming usbaw. Nag-aano ka ng Bible, ha? Pastor, nagmumura na. Basahin nyo. Matthew 7, verse 24 hanggang 27. Galatia chapter 3, verse 1. Sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseyo, Matthew 23, kayong lahi ng ulupong. Hindi yun. Tayo lang, balat sibuyas lang tayo eh. Tayo yung nagawa ng mali, tayo pang balat sibuyas. Hindi tatagal yung mga balat sibuyas dito. Dapat balat kalyo kayo. Are you listening? Amen. Sapagkat ang biyaya ko ay nagkamit ng sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Anong kasamaan? Kanilang iniwan ako. Nabukal ng buhay ng tubig. Literally, spiritually, siya naman talaga ang bukal. Bakit? Wala naman tubig kung walang Diyos na lumikha. Walang dagat, walang bukal, walang ilog, walang dakta ang puno. Amen? Walang ulan. Cycle lang naman yan. Pag tag-araw, nahiga ang tubig. Pero pag malapit ng ulan, sinisip-sip na uli ng ulap. Pinaiikot lang ng Diyos. Ako naniniwala, ang universe hindi nadadagdagan, hindi rin nababawasan. Yan ay nasa kontrol ng maluwalhati at soberanong Diyos. Amen? Kanilang iniwan ako na bukal na buhay ng tubig. Maliwanag ko ba yan? Ito, iniwan na at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalam na ng tubig. Alam mo ang ating lilinawin yan. Ako iniwala ang ateista, hindi lang yung hindi naniniwalang may Diyos. Meron din tinatawag na Christian atheist. Ano ibig ko sabihin? Christian atheist. Hindi walang may Diyos. Pero hindi din naman sa Diyos nakadepende. Amen? Kung hindi ako tatrabaho, ako mamatay. Paano ka makakapagtrabaho kung patay ka nga? Katwiran may bulok. Amen? Nasa Diyos ang buhay. Wala sa iyo. Am I telling right and clear? Are you with me? Kaya ilabas ninyo ang sinasabi niyong pagiging professional nyo. Ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin yung dunong mo. Na ikaw naman ay mangmang kay Kristo. Walang kwenta yan. Amen? Nasabi kang may nalaman. Ano ngayon? Ang sabi ng Bible, magluwalhati ang tao, hindi dahil si matalino, malakas, makapangyarihan, kundi nakikilala nila ako. Sapagkat ang karunungan ng mundong ito'y ginawang kamangmangan lamang ng Diyos. Are you listening? Saan ka nakakitang matalinong iniwanan ng tunay na balon at gumawa ng kanyang balon? Saan ka nakakitang matalinong taong may dagat ay doon lumigo sa lubluban?
Ganyan ang mga iniiwanan ng Diyos. Amen? Amen? Okay. Significant source. The number 3, spirits connection. Spirits connection. Ano ba yung living water? Hindi lang yan solo na kumakategorya, kumakatawad sa Panginoong Jesus. May connection dyan ang Holy Spirit. Basahin natin ang 7:37-39. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan. Pasko yan. Si Jesus ay tumayo at sumigaw. Kaya si Jesus nasigaw. Huwag kayong magitlako, ang pastor nasigaw din. Ang ibig sabihin ng preaching, proclaiming the message of God. Not whispering the message of God. Amen? Kaya nga sabi ni John the Baptist, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang, hindi bumubulong sa ilang. Kaya tunay na preacher nasigaw. Nahampas pa sa bato. Are you listening? Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Kaya mga kapatid, kung ikay mananampalataya ng Diyos, abay dapat naagos. Verse 39, ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu. Natatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus hindi pa niluwalhati. May connection ang water sa Holy Spirit. Na yung palang sasampalataya sa Kanya, ay bibigyan ng tubig. At pagka yung tubig na ibigay sa Kanya, yun ay bubukal sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang tunay Kristiyano hindi hilahin. Pag sinabing bukal, saan ka nakakita ang bukal na hinihila pa? Are you with me? Amen. Ano yung bukal? Sagyang nalitaw ang tubig pagbukal. Kaya dapat ang Kristiyano hindi na inianyayahan paglinggo. Siya'y nag-aanyaya, pero hindi na aanyayahan. Bakit? Bumubukal. Kaya kung may Holy Spirit, dapat totoo yan. The fruit of the Spirit, kaya the fruit, yun talaga'y bunga. Hindi man-made, but Spirit-made. Are you with me? So, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit ay related, magkasama, pag sinabing living water. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Natatanggapin ng mga magsisampalataya. Kayo ba'y nagsisampalataya na? Kay Jesus? Es talaga ang tuhuray na tubig ng buhay? Opo. Amen? Sana nga. Amen? Alam niyo po, may mga bukal, literal, na may problema. Minsan natatabunan, minsan naiipit, minsan nahahaluan. Pero ang Diyos ay bukal na hindi naiipit, natatabunan, at laging dumadaloy. Hanggang walang hanggan. Amen? Maliwanag ba yun? Kaya bumabalik-balik ka dahil meron kang bukal. Tama. Dito tayo magtapos. Subjects. Subjects ng living water. Sino ba yung pinatutungkulan? Sino ba yung tinutok mo nito? Basahin ulit natin, ha? Hindi ito lahat. Amen. Kahit nga sa bansang Israel,
hindi lahat ng lumabas sa Egypt ay subject ng tubig na buhay. Maniwala kayo, maraming naligtas lang sa Egypt, literally, pero hindi naligtas sa kasalanan. Are you with me? Itong subject ng living water. Basahin ulit natin. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, yan, obvious na. Sino ang subject ng living water? Yun lang, nauuhaw. Amen. Sino ba talaga interesado sa tubig? Literally speaking, sino ang interesado sa tubig? E di yung uhaw. Sino yung interesado kay Jesus? E di yung uhaw din sa kanya. But mind you, maraming tao hindi interesado kay Jesus. Bakit? Busog na sa kasalanan. Nakainom na ng maraming tubig na kurudo, ng kanal. Maraming tao hindi na interesado sa malinis at banal, nagbibigay buhay, dumadaloy hanggang walang hanggan tubig. Bakit? Masaya na sa tubig na maraming galing sa imbornal. Are you listening? Amen? Sino ang subject ng living water? Yun lang nauuhaw. Di ba't ganun nga sa gayon? Siya rin yung bread of life. Eh, sino subject? Eh, di yung gutom. Siya rin yung doktor. Sino subject? Eh, di yung nauunawa na siya'y may malalang sakit. Amen? Kung paano ikang usa ay nauuhaw sa batis, ganyan ang aking kalwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Lagi ang naghahanap lang sa Diyos ay yung uhaw. At ang ebidensya na ikaw ay may buhay, ikaw ay nauuhaw. Kaya ang Kristyano, sabik ba kayo pag linggo at makakasamba uli kayo? Amen? Amen? Yung ang manok, pag pinatuka mo ng mga starters sa amin, palay, alisan mo ang tubig. Gagayin ang manok. Pero lagyan ng painuman, solve din naman ang manok. Ibig sabihin, kahit manok, hindi mahirap pa buhay kung walang tubig. Titighaw-tighaw ang manok. Naghahanap-hanap ang manok. Ikaw, krukya. Krukya. Ba't hindi ka nasimba? Ay manok ka. Are you with me? Amen. Maliwanag ba yan? Ha? Kung maliwanag ito, ikaw ang malabo. Pag hindi ka nasimba. Kaya ba bilang talaga nakakaintindi na siya sa buhay, kaya ginauuhaw sa kanya? Kaya payag na minsan lang iinom? Sa buong maghapon, payag ka bang sa umaga ka lang iinom? Ayan, Kristyani, payag sa umaga lang a-attend. Tama ba? Amen? Masasaktan kayo sa akin. Pero ito ang Diyos ay makapangyarihan at buhay. Dapat mas malakas siya kaysa sa patay. Huwag ka sanang hindi makasimba dahil ng patay. Bakit? Bakit may power sa iyo ang patay? Ba't ayun Diyos sa buhay? Wala. Alam sa akin, ang sabi ng Bible, hayaan mong ilibing ng patay ang patay. Ang problema sa atin, hindi tayo nalago sa Panginoon. Amen? Sige, papainan ka ni Satanas ng maraming circumstansya ng buhay, huwag mo lang masunod si Jesus. Amen? Maliwanag ba, mga kapatid? Maliwanag ba? Sige, masaktan na masaktan. Wala tayong magagawa. Kasi hindi ka matuto. Ang kailangan dito yung natututo. Hindi yung daktang papaya. Hindi natin kailangan yung daktang papaya. Kailangan natin dito yung mga matigas na kay Kristo. Tama ba? Pagkagalawan ng mundo, kulang na lang magsuntukan, natawa ka pa. Galawan yun. Pagsalitahan ng Diyos, serious mo siya. Tama?
Kumagalaw ang bakla, hindi naman. Pero okay lang siya, sports lang, galawan lang to. Di pagsalita ng Diyos, masyado kang damok-mok. Amen? Amen o ba? Kayo gusto niyong pukpukin ko ang bato. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Mas kailangan natin ito, bakit? Nasa huling panahon na tayo. Sabi nga dito, matira ang tunay. Are you with me? Amen. Amen o ba? Nanguling araw nga, nadakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tayo nauuhaw. Sino ang subject ng living water? Ay di yung nauuhaw. Tama pag nauuhaw, pumarito siya sa akin. Sadya naman. Kaya nga yung babaeng Samaritana sinagya yung balon. Bakit? Nauuhaw Bakit maraming tao hindi lumalapit kay Jesus? Hindi nga uhaw. Amen? Uhaw sa palakpak ng tao. Uhaw sa papuri. Uhaw sa yaman. Uhaw sa katanyagan. Uhaw sa material na bagay. Kaya naman, makikita mo ang kanyang buhay, andun. Kung saan ka uhaw, andun ka. Kaya wala ka kay Jesus, hindi ka nga uhaw. Hindi ka uhaw. Are you with me? Amen! At saka yung uhaw, pag nakainom, masaya. Parang yun lang nakikita ko sa inyo, parang nakainom na kayo. Hindi ka? Ako'y uminom. Uhaw na. Ako'y nakaranas ng matinding uhaw nung ako ay tawag doon? Eltor. Pag sinabing Eltor, sukat tayo. Talaga yung ibinulwak ko ng tubig, up and down. Up and down. Halos nagdilim Saldami ng binulwak ko. Baba at itaas. Grabe yung aking sakit na yun. Ngayon, nung ako'y mahimasmasan, magaling at may dextrose. Nung ako'y mahimasmasan, grabe ang tindi ng aking uhaw. Ang malupit niya, Ate Ditas, hindi napayag ang ospital na ikaw ay uminom. Kahit anong tinding uhaw mo, hindi ka pwedeng painumin. Babasain lang ang labi mo. Ang sabi ko sa tatay, kanino ka maniniwala? Sa doktor na yan o ako na mamamatay sa uhaw? Hindi ako pinakinggan ng tatay. Binasalaan ang aking labi. Hindi ako naiibsan. Sabi ko kay gumaling lang din, isang drum na tubig ang aking iinumin. Matindi ang pangangailangan. Alam mo na kung mainom, namula daw ang aking muka, tapos sumigla, nawala yung tukla, putok-putok, sumigla, naangisi. Bakit? Nadatnga ng tubig. Kaya ba'y nadatnga ng tubig? Amen. Amen. Kaya ba'y may tubig? Kaya kaya nagpapaawit din si Brother Henry, ngiti, yung halatang may tubig. Amen. Amen. Sabi nga sa inyo, pag tayo nakapangain ng kalamansi, hindi nga, pag nakapangain ng kalamansi, tapos nakainom kay Jesus. You need to express what you are experiencing. Amen. Tama yung taong bigo. Yung may napapanood ako minsan sa Facebook, yung iyak ng iyak doon, magbibigay ng bulaklak, nakangiti, busted. Habang naglalakad, napapanood nyo ba yan? Ako lang ba ang makamundo dito? Masyado kayo mga spiritual Amen. So, sino subject? Tingnan pa natin. Isaiah 41 verse 17. Isaiah 41 verse 17. Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig. Sino ang humahanap? Sino ang humahanap? Hindi lahat. Yun lang uhaw at mapagkailangan at dukha. Yung feeling meron, hindi interesado yan. Feeling lang meron, pero wala naman. Utang din naman, utang doon. Kaya bang ganang tao? Amen? Hindi ako nagtataka pag unsaved. Pero kung may sibit, gayang ka rin. Nakakaduda ka. Are you listening? Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig. Sino yung humahanap ng tubig?
Ngayon, kung ikaw hindi naghahanap sa Kanya, you feel rich. Masyado ka ng mayaman. Cannot be rich. Are you with me? At mapagkailangan. At wala. At ang kanilang dila ay natutuyo. Yung mga taong tuyong-tuyo na. Ako, pastor, pagod na sa kasalanan. Matagal na akong humanap na ikaliligaya. Pinuntahan ko ng club, ng babae, lahat. Tinesting ko. Pero wala eh. Talagang si Jesus lang talagang kailangan ko. Napapagod ka lamang kung hindi si Jesus ang iyong hahanapin. Dahil siya ang tubig ng buhay. Are you with me? O kung ngayon naman may tubig ng buhay, abay, ibahagi. Amen? Ibahagi. Ay nga bubukal eh. Di share. Nakakalungkot eh. Alam mo, pag malalim ka sa Bible, mapapaisip ka talaga sa marami nagsasabing Kristiyano. Kasi wala sa pamantayan. Alam mo, pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka papayag na ang tubig ay hindi mo isi-share. Are you with me? Halimbawa, yung mga gumawa ng mga poso, bagaman business ang sa kanila. Business. Sabihin ng business. Pero ang idea, pag may source ng tubig, may outlet, may naaabot. Tama? Bagaman may bill. Pero, alisin natin yung kontekst. Ang idea, hindi pwedeng kanya lamang. May outlet, may extension. Kaya wag kang bulsura lang ng bahay ang alaman mo kung talagang ligtas ka. Share Christ sa lahat ng kaparaanan. Bubukal yan. Hindi maaaring hindi. Ako ngayon lumpo. O bitaw ko nakapagpastor at nakapagbunga. Lumpo ako. Hindi pa ako nag-aaral. At hindi ko ikinakahiya yun. Hindi ko ikinakahiya yun. Pero kung ikinagmamalaki nag-aral at wala kang pakalam kay Kristo, huwag mo din maipagyayabang sa akin yan. Huwag mo ipagmamalaki sa akin yan. Dahil si Pedro hindi rin nag-aaral. Pero isa siya sa ginamit ng Diyos. Alam mo, ang common ground ng nag-aral at hindi, pareho lang ginagamit ng Diyos. Pero kung ikaw ay nag-aral, hindi ka naman inagamit ng Diyos, ikaw naman, hindi ka na nga nag-aral, hindi ka pa nagpapagamit sa Diyos, yung tinasabing tabing silangan na. Pero nag-aral at hindi, at parehong suko kay Kristo, pantay lang kayo. Pero ikaw ay yabang mo, may pinagmamalaki kang garit-garne, ay yabang mo naman. May iyo ka, hindi ka natalban ng salita ng Diyos. Shame on you! Amen. Hindi ka kailangan. Hindi ka talaga kailangan ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay mapagpakumbaba. Durog ang puso. Are you listening? Isa pa. Isa pa. Revelation 21 verse 6. Sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimulat ang wakas, ang nauuhaw. Ayan o, aking painuming walang bayad. Pag sa luwa, may bayad na yan. Pero pag kay Jesus, walang bayad. Sa totoo na, pag sa Diyos walang bayad, sino sa inyo ang siningil ng Diyos dahil sa hangin? Araw-araw. Kaya ba'y nakakalanghap ng hangin? Ano kahit lagyan ng bilyan ng Diyos? Siguro lahat tayo lubog sa utang. Amen? Ba't tayo nakakalanghap kahit napadaan pa sa babuyan? At least hangin. Tama ba? Walang bayad yan. Yung ulan ba, binabayaran mo? Magkano kaya nga ang isisingil saan ng Diyos? Ang lakas ng ulan kanina eh. Wala eh. Yung bang paglipat ng ulap, yung bang pagsikat at paglubog ng araw, pinababayaran sa atin? Lahat libre! Pero tayo, nagawa pa ng kanyang buhay eh. Walang bait. Are you listening? Nagawa ng kanyang ilog. Pagmalay ka nga sa kalis mo. Kaya huwag kang magdudunong-dunungan sa akin. Amen. Amen. Ako yaminadong gayon. Pero huwag mo na ipagmamalak sa akin kay gayon. Ang ating basihan is God using you mightily. Are you propagating
The gospel. Marami nga dyan, magpo-post lang, hindi pa maipost. Anong gusto mo? Nakakarating sa SM, pag Miyerkules ng prayer meeting, hindi makarating. Kababaw. Are you listening? Amen? Babaw. Then last na verse, tingnan po natin ang verse. 22 verse 17. At ang Espiritu at ang kasintahang babae nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay nagsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Sinong subject? Nauuhaw. Sinong paparito? Nauuhaw. Kaya yung mga ayaw simimba, hindi uhaw yun. Saan kaya nabusog yun? Kaya ba naparito dahil kay uhaw? Baka may uhaw kayo sa chicks. Magaganda ka ang babae doon sa Good Shepherd. God is able. Makasimba. Baka uhaw sa boys. Mapapugi daw ang mga lalaki ito. Doon ikay, namumulaklak ang mga numero. Ayun kay mananaya na weteng. Makasimba. Dapat, andito ka dahil uhaw ka. At alam niyo ba, ang aalis na masaya ay dahil yung intention ay uhaw siya. Yung aalis na napalakas at natighaw ay dahil kaya dumating ay nakakaramdam ng pagkauhaw. Hindi yung kailang pumunta dito na andito ang aking boyfriend. Andito ang aking girlfriend. Andito ang mama. Andito ang papa. Dapat ang pakay mo hindi sila. Si Jesus. Alam mo, pag hindi si Jesus, babalik ka, wala lang. Bakit? Sa ka nakitang may nangyari, hindi ka man nakainom. Amen? May nangyayari ba sa taong uhaw ay hindi naman nakainom? Minsan ako'y nakain, uhaw na uhaw. Ang nangyari, ang napangain ko pa ay yung, tawag dito, ay ano ka chicharyo? Yung may isdang drawing na bangos. Iwan ko, alam niyo yan. Uhaw na uhaw ako. Naalok pa naman ako ng chichariyang, yung bangos. Iwan ko, inabot niyo yun, yung mabangos. Ay, no, ako kumain nila, lalo akong nauhaw. Hindi ako nasiyahan. Eh saan na, pag nadating kayo, at ito pa maganda, kapag ikaw ay nasiyahan, babalik-balikan mo yan. Kaya hindi nakakapagtaka, bakit ang iba'y wala? Baka iba ang motive kung bakit naan dito. Are you listening? Tama ba? Tama ang guyam. Tama ang guyam, Brother Jomel. Pag dyan ay nakakita ng kanilang pagkain, asukal man umumo, base sa pag-aaral, napangga ko kay Arnie Baron, knowledge, power. Wala daw mata yan. Ang kanilang pang-amoy ay yung antena. Kaya sila, pag nagsasalubong, naghahalikan. Oo. At yung kanilang dinaanan, amoy nila yon kung saan sila dumaan. Tama, hindi sila ligaw. Guluhin mo yung kanilang dinadaanan, ikot yun. Bakit? Meron na silang laway na inilagay doon sa kanilang dinadaanan. Kaya tukoy nila yon. Pag ang isang guyam ay nakakita ng mumo o kay asukal, pansinin mo, hindi na isang guyam yan. Ang bilis ba? Bakit? Nakakita eh. Kaya kung nakainom ka kay Jesus, babalik-balikan mo yun. Magsasama ka pa. Yung iba eh, di nang makapagsama eh. Pawala-wala pa. Paano hindi ka mapapupukpok sa bato? Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Seryoso ba kayo sa H1, bring one? Wala lang. Paano? Wala kang plano. Yun ang tanong ko, ba't ka gayon? Nakainom ka ba talaga ng tubig? Amen? Amen ho ba? Maliwanag ko ba ito yung pinag-aralan? Living water. Una, significant. Mahalaga ba yun? Source. Sino ang source? Siya pa rin. May connection sa Holy Spirit. At ang subject lamang ng living water, hindi ang world.
Not whole world. Yung nauuhaw. Alam niyo, kalimitan ng tao nauuhaw? Pagod. Ang taong nauuhaw kay Kristo, yung mga pagod na sa kasalanan. Hanggat nag-i-enjoy ka sa kasalanan mo, hindi ka interesado kay Jesus. Amen? Maliwanag ko ba yan? Ang gutom, interesado sa pagkain. Ang may sakit, interesado sa doktor. Kaya kung hindi ka interesado kay Jesus, negative ka. Kung saan kayo nakikinig ngayon, babalik ba kayo? Baptist, babalik ba kayo mamayang hapon? Ay sa Miyerkules? Oo. Sa totoo na, yung Kristiyano, hindi na dapat ini-announce yan. Need niya yan. Tama? Tama? Need mo yun. Ikaw ang naghahanap nyon. Okay. Sana, hindi mahampas ni Moises ang bato. Sana wag ikaw yung dahilan kung bakit hinahampas ni Moises ang bato. Bakit? Maraming mga Kristiyano, ang puso'y bato. Tama. Alam mo, ang katangian ng bato, malamig. Maraming puso ay malamig. Isang katangian ng bato, matigas. Isang katangian ng bato, hindi nakibo. Sigawan mo yan, hindi nakibo. Kaya delikado yung nagsasabing Kristiyano, hindi nakibo. Bato yan. Bato yan. Samantala si Joseph, si Ivy, iniwanan ng malaking sweldo, mataas na tayo sa UB ni Ivy, pupunta lang sa Isla Verde na halos mamatay-matay, natawid ng gilid ng bundok, nakamotor at muntik na mahulog at mamatay. Tapos tayo, ganun lang, nakakahiya kang Baptist. Amen. Tayo manalangin. Mapagpala namin yung Diyos sa langit. Salamat po na marami. Sana po may mga uhaw sa iyo. Dahil interested